Mga kapuso, narito na po tayo sa episode 5 ng asawa ko, araw ng Lunes. Sinecure nga ng doktor na okay na nga tong si Jordan at pagaling na nga tong mga sugat niya. Kaya naman labis na ikinatuwa ito ni Shaira pati na rin ni Jeff. Ngayon nagkamali itong si Jordan at tinawag ang kanyang utol. At unang-una niyang hinanap si Christy. Kamusta na raw ba ang kanyang asawa? Samantalang ito namang si Kapusit saka tong si Billy, binibihisan ng damit itong si Christy. Gawa nga ng nadumihan ito at labis na nagkaroon ng trauma dahil nga sa pagkakapatay kay Igat. At ngayon kasalukuyang ginagamot siya ni Kapusit. Sabi niya huwag mo nang alalahanin pa, huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo sa pagkamatay ni Igat. Nakagawa siya ng mabigat na kasalanan kaya kamatayan ang kaparusahan niya. Ngayon nakita niya na umiiyak po si Christy. Sabi ni Kapusit, may anak ka ba? Anong pangalan ng anak mo? Sabi ni Christy, Tori ang pangalan ng anak ko. 2 taon pa lamang siya. Gusto ko na umuwi sa pamilya ko. Gusto ko na makasama sila. Sabi ni Kapusit, payo ko sa'yo, kung gusto mo makita pa ang mga mahal mo sa buhay pati ang pamilya mo, kailangan mong sumunod para mabuhay ka. Ngayon pinapakilaman ni Billy yung kanyang wallet at nakita nga ni Billy yung mga litrato ng kanyang asawa sa ng kanyang anak. Nagparinig siya, sabi niya sana all. Bata pa lamang nang mawalan ng magulang. Kasi si Billy bulat na ang kaisipan nung nawala yung nanay niya. Samantala biglang pumasok si Leon at nakiusap nga kina Billy at kay Kapusit na iwan muna silang dalawa. Binigyan niya ito ng nilagang kamote saka saging na saba. Sabi niya, kumain ka. Sabi ni Christy, ayokong kumain kasi nga hindi nga siya nagugutom, wala siyang gana. Pinipilit siya ni Leon, sabi niya, sabi ko kumain ka. Sabi ni Christy, bakit ako magpapasalamat sa'yo? Sinaktan mo ang asawa ko kaya wala akong utang na loob sa'yo. Kaya kahit anong pilit na ipagawa mo sa akin, hindi ako susunod. Sabi ni Leon, ano bang gusto mo ha? Alam mo, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa kundi sumunod sa akin. Haking ka. Samantala, narito na mga pulis at natukoy na nga nila yung isla na kinaroroonan ng mga rebelde ng samang kalasag at biglang dumating itong si Jeff para makibalita. Ngunit ang sabi nga ni Leslie, wala na raw silang choice kundi sugurin yung location ng mga kalaban. Nagalit itong si Jeff dahil hindi ito magandang balita dahil mapapahamak yung 4 na bihag. Kung magkaroon man talaga ng patayan o barilan, maaring mapatay nga itong mga bihag. Nagwala siya, sabi niya, gusto kong pumasok, gusto kong makausap ang officer nila. Ikaw ba? Ikaw ba yung namumuno? Bakit gaya ng patakaran ninyo? Ayaw ninyong gumawa ng maayos na plano. Ayaw ninyong mag-isip ng tama. Sabi ni Leslie, pasensya na ho, kamag-anak ho siya ng isa sa mga nabihag. Kaya pagpasensyahan nyo na po, unawain nyo na ho siya. Ngayon, walang gana itong si Jordan na kumain ng lugaw. Sabi naman ni Shaira, kailangan mo magpalakas Jordan, kailangan mong kumain. O ito tubig. Ultimo pag inom ng tubig, hindi niya rin kayang uminom. Hanggang sa dumating yung nurse, sabi, sir, ito ho yung mga gamit ng asawa ninyo na nakuha po sa operation. Ngayon, itatago na sana ni Shaira sa drawer at nakita nga ni Jordan yung singsing ng asawa niya. Sabi niya, siya saglit lang. Kinuha niya sa loob nga ng plastic bag na to. Nag-reminisce siya ng mga alaala, nag-flashback sa kanya yung araw mismo ng kasal nila. Hanggang sa huli sila nagkasama ng asawa niya. Kaya naluluha siya habang tinitignan yung singsing ng kanyang asawa. Samantala biglang dumating si Jeff upang ibalita nga sa utol niya na kumikilos na ang mga pulis para sigurin nga yung lokasyon at mailigtas nga dito si Christy at maibalik ng buhay. Ang tanging magagawa raw nila sa ngayon ay lalong palakasin ang loob at lagi magdarasal. At syempre, parang nabuhayan ng konti itong si Jordan na sa binalita nga ni Jeff. Samantala, papauwi na nga itong si Bakulaw sakay ng motor. Dala-dala yung bag at binalita nga niya sa mga kasamahan niya na pumayag ang mga tauhan nga ni congressman na ibibigay na lang yung kalahati ng bayad kapag naibigay nga yung mga bihag. Sa ngayon, nagbayad muna sila ng kalahati.
At pumayag din naman tong grupo ni na Leon. Bukas na bukas daw, magpapalitan na sila ng ulo kapalit ng pera na hinihingi ng miyembrong kalasag. Kaya sabi ni Leon, tawagin mo si Alakdan at magkita tayo sa lokasyon na yun. Yun ang tagpuan natin. Sa wakas mga kasama, isang magandang balita, pumayag ang mga tauhan ni Congressman na ibabalik sa atin si Jaguar. Si Jaguar ang ama ng kalasag. Siya mismo ang ama ni Leon. Ngayon eto, kunwari gustong maligo ni kapusit itong si Christy, kaya kinulong muna siya dito. Dito ka muna, maligo ka ha, maglinis ka, diyan lang naman ako, tawagin mo kapag may kailangan ka. Ngayon nakita ni Christy yung miyembro ng kalasag kasama yung mga ibang bihag na tumutulay doon sa may pahabang tulay, diba dumadaan sila sa may ilog. Tinanong niya saan sila pupunta. Sabi ni kapusit, bibili lamang sila ng mga armas. Ngayon kinulong si Christy kasi nga bihag siya at ibinili niya doon sa babaeng bantay. Sabi niya, bantayan mo ha, baka makalusot yun sa'yo, ikaw na bahala dito. Siyempre mautak si Christy, sumisilip siya sa bawat butas ng kubo na paliguan at nakita nga niya si Congressman. Ibig sabihin, ito na yung araw na magpapalitan na ng ulo kapalit nung ransom money na hinihingi ng kalasag. Hindi po pwedeng siyang maiwan dito. Merong isang dalaga na humihingi ng tulong dito sa bantay. Sabi nung bantay, hindi pwede, inatang ako rito ni kapusit na magbantay sa biyag. Hindi na, saglit lang naman to, patulong lang. Nung nawala na yung bantay na babae, talagang binabadis lang ni Christy tong pintuan hanggang sa nabuksan nga niya kasi kubo lang to, madaling buksan. Nagbihis siya, nagdisguise siya na kunwari rebelde rin siya. Ngayon eto na, dala-dala na yung tatlong bihag at si Christy talagang inangkin na nga talaga ni Leon. Ayan, nagtaklob siya ng jacket, sinuot niya yung ibang sapatos, tapos nagsuot siya ng balabal sa ulo para kunwari talagang rebelde siya. Ngayon pagbaba niya ng burol, meron siyang nadat ng jeep, hindi naman siya hinintuan. Napapaiyak na siya at natatakot, gustong gusto niya talaga makauwi, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Samantala itong si Jordan nakakaramdam ng masamang mangyayari. Ngayon, meron dumarating na sasakyan to ng kalasag. Dito siya nakasakay, minalas dito si Christy at napagkamalan siya ng mga miyembro ng kalasag, nakauri rin nila. Sabi nung lalaki, o ito baril, hawakan mo, kasi wala siyang dalang baril hindi siya ready. Nagkakausap yung tatlo, sabi nung isang babae, paano yung babaeng bihag na naiwan doon? Sabi nung isang lalaki, hindi ko alam, bahala na dun si Leon sa kanya kung anong gusto niyang gawin. At ito na nga sina Alakdan saka si Leon nagbabantay na nga sa may tulay na kung saan magaganap na yung palitan ng pera kapalit na mga bihag nilang tatlong sibilyan. At dumating na nga tong tauhan ni Congressman at tumawag na nga rito kay Leon. Sabi niya, nandito na kami, nasaan si Congressman? Sabi naman ni Leon, nasaan si Jaguar? Tinignan nila, eto, dala-dala namin. At eto na nga, kinuha na nga itong si Congressman upang ipakita sa mga tauhan niya na ligtas nga itong si Congressman at buhay. Nakatatlob lamang yung ulo. Yan, tinanggal nila. At sabi ni Leon, nasa ng pera? Pinakita yung natitirang halaga ng pera na hindi pa nabibigay. Eto na, kumpleto, walang labis, walang kulang. Ang tingin ni na Leon, totoong pera, yung pala, mga papel. At yung buong paligid ng gubat, puro mga pulis. Nakaabang sa kanila mga sniper. Ia-ambush nila ang grupong kalasag. At ito na, nagaganap na nga yung pagpalitan. Hawak-hawak ng mga miyembro ng kalasag yung tatlong bihag. Ngayon sabi ng isa sa mga tawan ni Congressman, tatlo lang yan nasa saan yung isang babae? Sabi ng isa yung driver, hayaan mo na, pabayaan na natin siya, hindi na natin hawak yun. Ang importante, mailigtas natin si Congressman. Ito yung isang sniper nagbabantay. Hindi niya alam sa harapan niya nandoon si Sawa, naka-sniper din. Pautak din ng kalasag may bantay. Nagtatago si Sawa dito sa may damuhan para hindi siya makita. Ngayon nung nailigtas na nga si Congressman, walang ya, sabi ni Congressman, kala nila mauuto nila ako. Hindi ito po pwede mangyari. Kung nabala sa kanya, barilin nyo si Jaguar at tapusin nyo ang buhay nilang lahat. Eto na, nakaredy na yung sniper, babarilin na sa likod si Jaguar at tuluyan na nga siyang nabaril.
tumagos mismo sa kanyang dibdib kaya namatay si Jaguar, yung ama ni Leon. Dito na nagpanik ang lahat. Barilan na, syempre. Pumatay sila ng isang miyembro eh. Kaya grabe ang galit dito ni Leon. Galit na galit ang grupong kalasag. Pinagbabaril nila to. Yan na. Tatakas na si congressman pati yung 3 bihag. Namatay yung nag-i-sniper dahil nga nakita nga ni Sawa nabaril sa ulo. Sakto dumating tong backup kung saan sakay tong si Christy. Nandito siya sa may pick up eh. Hindi siya makababa dahil nga takot na takot siya. Yung mga kasama niya nagbabaan na para makipagbarilan. Hindi naman kayo siya miyembro ng kalasag eh, at hindi rin siya marunong humawak ng baril. Ngayon, ito namang si Bakulaw nadapa dahil nga nasa likod niya tong maleta na punong-puno ng pera at inaakay siya nitong kasamahan niya. Ito namang si Christy umiiyak na dahil alam niya magwawakas ang buhay niya kung sakali. 50-50 lagay niya rito kung makakawala ba siya o hindi. Samantala ito namang si Jordan, nagising siya na kung kaya't para bang pakaramdam niya parang meron siyang masamang pangitain. At bumaba na nga itong si Christy. Nahuli siya ng mga kasama niya. Sabi, sino yun? Sino yung tumatakbo? Traidor. Ngayon nakilala ni Leon. Sabi niya, si Christy yun na. Eh syempre nagbabarilan. Nagpapalitan ng bala yung 2 panig. At dumadaan si Christy sa gitna. Kaya nangyari, binaril siya ni Sawa. Dahil nga si Sawa nandun nga sa may taas. Kaya ililigtas siya ng isang tauhan ni congressman dahil nakilala siya. Sabi, eto yung isang bihag. Diba? Siyempre hindi naman siya babarilin ni Leon dahil gusto siya ni Leon eh. At eto na nga, tuluyan na nga nasa sa likod itong si Christy na kung saan malala ang kanyang lagay. At dito na po siya napahiga sa sahig. Dito natin malalaman kung anong kalagayan ng ating bida. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito mga kapuso. Bukas, pakatunghayan natin ang episode 6 ng Asawa ng Asawa Ko na kung saan maniniwala ang mga karakter ng programa na to na patay na nga itong si Christy. Yan ang ating pakatutukan bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaaring makahingi ako sa inyo subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Asawa ng Asawa Ko and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.